tumawag kanina. Saan soft drinks ko? Mamaya pag ano ko nakalimutan. Isos ko na makikita. Gusto mo ba yung magkaroon ng kaya magkakapay? Ang araw na magkakapay na kapag. Kaya makulong ka dito, alam mo. Tatawag ka ha? Ano birthday mo ulit? October October 21. 95. 95. Bakit mo kasi bakit ba't yung may-ari magkagalit? Titiks ka. Saturday ka pinanganak? Ano yung Ramadan mo ha? Dapat makilala ko. Hindi ka lang dito sa akin. Sa mamalapit. Tarot reading, ma'am. Ano kanina pa? May limang customer dyan. Malalaman dito. Ayun na pala. Ayun pala. Bakit? Sabi ko ba may limang customer? Yung bata kasi. Palikot. Ay, ako. Ayos ko na nga kanina yan eh. Tayo magkakaibaga. Pero nga nagkasabado, San Barraquer, Garden Infusion, 2024, Bali Penny. Yung saan mo konti pa mo kuya? Yan. Tapos meron kang West, ito Sinad, pag-asenso sa buwan, may heaven nila, may victory and success. Kaya makakaranas ka ng illness, yung mga simple illness na yun. So that you need to be careful. Nagkakain ako, hindi ako kumain ba? Sa chan. Pinakaasin ako. Pinatan, pansit. Ito nga, di ko nakain be, oh. Nagpa ako be. Ano muna, mas. Card reading muna ako kuya. Okay. Binili ko kasi ng gamot yung ano. Aros ka na? Ganito ka mo rin mabasa. Ako wala ko yung mula sa taas, wala pa akong mula dito. Kanina pa ako, wala ko na dito. Dalawa na Ako pa si Betty. Walang SP, wala lang. Bigyan ako ng 500. Pili ka ito. Wala pa. Ha? Pag ito yung pangalan mo sa isip mo. Kaya nga pagdating ko, naayos ko na ito. Alam mo ikaw na-apektuhan ka na ano, ng Gosman. Ang Gosman, August 2 to September 9. Then ang alis. So, nagkasakit ka. Ha? Anong ginawa mo doon?
Nagpa-check up ako. Ano sabi mo? Ano, may acid reflux ako. Third. Dali lang yan. Alam mo yung ano, yung baking soda, in every 2.5 teaspoon, 10 liters ng Wilkins na water, Na may baking soda. baking soda. Na may tubig. May lalagay. Dalawat ka natin kutsarita, lalagyan mo ng 10 liter, ano? 10, kasi yung malita mineral water, diba 10, tapos 7, yun ang pinakatulog. Mawala ako. Alam mo rito talaga medyo madaling aura mo. Pero hindi ka dapat magpa-apekto. Dahil may isang magandang mangyayari sa buhay mo. At ito sinasabi rin na masalimuot. Talagang maraming mga matay, mga negative spirit sa iyo. At ito may nakikita ng tao na talagang parang ginagawa ka ng dito. Kaya lang ka naman. Pero kasi may... Pero yung sabi dito, ano man daw yung mga dinadanas mo, part talaga yun ng mga battles mo sa buhay. Ang trabaho mo? Sa ano, call center. Meron ano pa rin. Hindi, iba na. Pero dito, nasabi dito, huwag ka na magpapa-apekto sa mga negatibong nangyayari mo sa buhay. Ibig sabihin, dapat paglabanan. Ako ngayon Pero may nakikita ko dito na talaga meron ka naman talaga isang para bang gifted na power, I think the power of mind na kinakailangan talaga paglabanan. Wag na hindi ka lalaban. para mabagsak lang din. Hindi, wag mo nang iwasan mo na pagtutulong-tulong sa mga kapatid. Kasi may nakikita ko dito na meron isang kapatid ka na daranas na naman ang matinding problema sa pera. Mamaya, dalaman ka na naman, lawak ka na. Ibaawa ka na sa sarili. May iba, wag ka lang. Kumbaga, hindi mo sama ang tumulong. Wag mo nang darasin, hindi dinanas. At dito may nakikita ko dito na talagang may mga magagandang liwanag o pag-asa na nag-ibig sa iyo. Asset sa trabaho mo ngayon. Ingatan mo na rin kung trabaho mo ngayon. Huwag mo nang hayaan na mapekwan pa yan sa mga utang ng iba. Huwag kang makapautang, huwag kang maging mapait. Kulang yung may utang. Ha? Ako yung may utang. Ngayon, Kasi kakastart ko pa lang eh. Noong August. di ba, kung ikaw may utang at may lalapit at kapatid mo na hihingi ka, patas mangungutang ka naman, wag na. Huwag mo nang hayaan na gamitin ka rin iba. Ito sinasabi, magtutuloy-tuloy na yung ano mo ngayon. Yung magandang simula ngayon, dahil kumbaga ngayon para bang go back to the start. Pero sa tingin ko, nakiatararamdaman ko, maganda ang mangyayari. Kasi dati ang pangit ng mga ano. Oo. Super ano dati, super bigat. Dating ka pangalan para bang na-absorb ko kasi yung mga ganun, kaya may maganda. Ito na yung binili ko sa inyo dati. Yan. Maalis mo. At dito talagang maraming mga biyaya na darating sa iyo. At dito kinakailangan talaga magkaroon ka ng peace of mind, peace of conscience, gano'n. At talagang you need to look forward, naka-mindset. Ha? Kaya, kailangan ng pera, ganito mangunguta ka naman na bigasan mo na loob mo, dahil babalik na naman niya. Pero kailangan ka naman balik sa kita. Pero dito, balik. Ibripalat kasama na. Mga magagandang nangyayari. Para paingin pa niya yun. Pag yun sige talaga na isang negative energy, tandaan mo. Mawawala yun. Sabi ko na Kumbaga, babalik sa parang yung problema mo na solve mo na lang babalik sa
Pero dito meron dalawang unexpected good news. Dalawang unexpected. Ano yan, this year yan kaya? This year hanggang bago mag-Chinese New Year next year. Sa trabaho yun. Something good for you. Maybe sa trabaho, gano'n. Dito magkaroon ka na ng ano, ng tinatawag na sistema Dito ba naglalaro sa financial management mo. Kasi may mga ano ito eh, para ba may mga financial blockage. Ibig sabihin pera darating sa'yo, nabablock tuloy. Naubos din. Oo, naubos. Kasi na kailangan mindset and stay positive. Ayun, maganda ka ng tanong. Pero sa nakikita ko, walang ano. Lahat mga maganda naman yung Maganda na yung hindi na yun. Maganda rin yan siya yung kailan. Pag alam mo yung ayan na naman, ignore mo na agad. Magandang tao, kung kailangan, ano mo na siya. Kumbaga, ano mo, hindi iba black, i-restrict mo. Yan nga, ano mong negative, i-restrict mo na. Bago yung mga cards. Ha? Bago. Wala ka. Hindi ka na. Ito bigyan ni Master Chan. Ito. Tingnan ka ng isa. First question. Ano? Sa... Natanda mo yung mga tanong mo tapos isagot ang bala. Tapos mamaya i-confirm natin yung sagot ang bala sa last time. Sa ano po, financial, this year. Pinasa this year. Sabi rito, you need to show the world the real you. Makita kailangan ipakita sa mundo kung ano totoo, kung gaano ka sa totoo. Kumbaga, financial ang tanong mo, ibig sabihin, ikaw yung ano niya, ikaw yung, kumbaga, ang magmamani obra. Yan. Oo. Kasi, kung kaya mo mag-control, wala kang magiging problema. Ako yung magkocontrol sa pera. Oo, pera mo yun eh. Buhay mo yan, pera mo yun. Sino yan? You are the one to make and to finalize your own decision. Maliwanag na sagot. Okay. Huwag ka ng pangalawa. Yung question, second question. Ano po? Travel. Your dreams need a practical plan. Ganda. Your dreams need a practical plan. Ibig sabihin, yung pangarap to have a travel, kailangan ng isang practical na plan. Meaning, the answer to your question is yes, but you need to have a plan, a practical plan. That's Sa ano po? Sa trabaho. Sa career. a time to give rather than take. Meaning, a time to give rather than take. Kung kung kaya mo mag-share. Hindi kumbaga, pwedeng sa ano to, to give rather than take. Kumbaga, pwede ka magbigay ng oras, pwede ka magbigay ng tulog sa nangailangan, pero hindi lahat. Hindi mo natin kailangan bigyan. Pwede ka tumulong. Tanda mo mga tanong mo eh. Ito confirm namin yung mga answer ng kailangan. Kaya, kapag 300, 3 cuts yung pinagaan. Isa reading, isa question, isa confirmation card. Pero nauhaw ako. Ako bibili ako ng ano, soft drinks ba? Kailangan. Sabi ng bangka. Aba yung pito. Lagi na. Lalang din mo. Sige po.
wala kang problema, ha? Mawala. Wala kang problema. Kasi wala kang problema. Kasi, Mali pa yung mga katanungan mo lang talaga. Kaya kita mo ng baraha, ito-confirm natin yun. Okay? Huwag ka ng tatlo. Ano tayo? Paspasin tayo. Anong pwesto pa rin mo? ano, sa financial. Nasagot ako ng baraha, di ba? Yes naman, kumbaga, sabi ko ng sabi, yes, meaning, hindi ako tatanong. Ang nataratira, magtatanong, dalang ka. Kaya lang, you need to be consistent. Consistent ka. At sinabi mo na, hindi ka gagastos ng pera sa walang kapanarakan, huwag kang gagastos. Ano? Matitipid. Yun, matitipid ka. Kunyari, kung kumakain ka ng Jollibee, pwede naman sa mga Jollibee. Magbabao na lang ako. Oo, ganun. Kung pwede kang kumain ng barbecue, pwede naman. Bawal sa akin eh kasi may acid ako. Okay, yung mga ano lang, yung mga pagkain na dapat sa'yo, yung medyo matipid. Ha? Confirm yung yes, ha? Ano ba yung isa? Sa travel? Travel. Lang yan. May gawin niya. Dito sinasabi, yes, may travel ka. But, are you sure that you are financially, emotionally, and psychologically prepared to have a travel? Yes, but the answer is 8 of diamonds, yes. Meaning, nasa sa iyo pa rin ang desisyon. Pero, yung sagot ang bara, confirmation kasi ito. Diba? Nag-yes naman sa na. Sige. Diba? Sa career po. Ang career mo talaga, if you want to fulfill talaga your career, diba? To become a very, 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 very successful, meron kang dapat sacrifice. Ano yun? Yung pagtulong at walang hanggang pagtulong sa mahal mo sa buhay. Sa pamilya ko. Sa pamilya mo, natin tulungan mo. Dari, may tulong sa'yo o 1,000. Baka pwede silang tulungan 300 lang, mga ganun. Pero hindi lagi. Minsan lang. Minsan, at magtitira ka ng para sa'yo. Naubos nga eh. Kasi sabi ko sa mama ko, mabigyan kita ng 1,000. Ayaw niya pumayag. Gusto niya 2. Ay, may bakit? Sila, aba, na mama, ikaw rin nangihingi. Bisyoso ko naman. Hindi, mali yun. Kaya mama mo siya mali yun. At hindi niya tungkulin na tumbasan ang pagpapalaki at pagpapaaral niya sa'yo. Kung responsibilidad niya yun sa'yo, napalaki ka, alagaan, bigyan ng magandang buhay at pag-aralin. Ngayon, malaki ka na, nakatapos ka na, kumikita ka na, hindi mo naman obligasyon sa magulang mo na ibalik mo o bayaran mo yung ginawa nilang kabutihan sa'yo. Diba na? Yun. Bilibili mo 1,000, ayaw ko na. Mali yun, mali gagawin mo gano'n. Malulubutan mo naman yan. Ilan pa po? Ilan? Iwan mo. Parang tapos na yung tanong ko. 3 lang yun. Tatlo lang. Oo, wala na. O, di ba, ano ka mag-wish? Good wish, ha? Good. Wish ko po, successful life na. May araw. Ano na paakaw ng akaw yan? Wow. Anong ayaw ko sabihin wish? May wish ka, ha? Hindi na kayo ni girlfriend. Walang bato mangyayari. Ito yung mga Your wish is being granted. Kaya para may nakikita ko isang babae dito, baka hinahanay mo ba ito, na baka inubog ka dara mga libawa. Yun.
Ano lang, hindi masama tumulong sa magulang. Oo. Pero yung ibalik mo, yung pagpapalaki, pagpapaaral nila sa'yo, hindi mo obligasyon. Pero ikaw, responsibilidad mo yun. Iba ang obligasyon sa responsibilidad. Ha? Sa nakikita ko rito, your wish is being granted. Wala kang problema. Kaya you need to go for it. You need to grab the opportunities coming in your life. And you have nothing to worry. Kasi wala kang mabigat na problema. Okay, thank you at good afternoon. Ito. Wow na. Ibilin ko po kayo. So, charal, dawan ka na. Kuya, nag-ano ko sa inyo, minsan wala kayo dito pag pumupunta ako. Kasi nga, may nilalagad akong sa magandang negosyo, mayaman, ganun. Tapos di ka na magka-card reading. Magkaka-reading pa rin. Pero libre na lang. Paano kaya? Grabe. Puro free ganun. Bili lang ako. Yung wish ko, yung wish ko, successful life. Successful ang life mo. Sistema lang ang mali. Mali ang sistema. Oo. Nanay mo, may natulog 2,000. Eh kung lagi-laging din 2,000. Kaya nga po, sasawad ako ng katapusan, ganyan ulit. Tapos sa Ay, akin, di. paulit-ulit. Huwag itolerate yung nanay mo sa ganun. Kasi Pahindihan mo naman sa bisa. minsan nagagalit siya sa akin. Aba, ikaw da. Nanay, nangingi ka lang. At pagalit ka. Sasabihin ko, pinalaki mo ko, pinag-aral mo ko. Responsibilidad mo yun. Pero hindi ko Pero obligasyon. marami kami nagtatrabaho, yung kuya ko, kapatid kong bunso, nagbibigay din sila. Kaya yung magaan na ngayon, di na ako Magbigay ka kapag may sobra-sobra ka ng pera. Pero tulungan mo yung sarili mo pa. Magkaroon ka ng sariling property, magandang buhay, bakit ganun? Mali yung ginagawa ng nanay mo. Sabi ko, mali yun. Ano yan, responsibility na yun. Pero yung kamong obligahin ka, ang anak ko maniwala ka, pinaaral ko, lahat, kung lagi graduate sa katrabaho, pero hindi ako nanghihingi. Pero sabi ko, huwag ka rin manghihingi sa akin. Ngayon, kung talagang walang-wala ka, saka ka nang lumapit. Kung hindi mo na kaya talaga, pero hindi, may trabaho ka, huwag ka nalapit sa akin. Asawa ka na, ganun po. Hindi kasawa nila, hindi mo kita asawa nila. Pwede ako nangyayari sa anak ko, kaya nakakahiya, pinaghirapan niya yun. Diba? Ako, obligasyon ko, responsibilidad ko, palakihin, pagkainin, pag-aralin, bigyan ng magandang buhay. Pero hindi niya obligasyon na ibalik yung ginawa kong kabutihan sa kanya na bayaran, hindi niya obligasyon. Sabi sa nanay mo, nahiya na natin. Siyempre may mapangailangan ka sa buhay. Wala na akong problema. Kahit yung sakit ko, wala na doon. Wala yan. Hindi, ano mo, kinser, tapusan, huwag mo bigyan. Ganun, hindi mamimili yan. Gagawin ng palabigasan kahit sanay niya. Hindi, sabi ko. Kasi yung dati, ganun ginagawa ko. Yung 70,000 ko, binigay ko sa kanila lahat. Ay, mali, hindi. Magkano sabi sa isang buwan? 24. 24. O sa isang buwan, bigyan mo na sila 500 kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, wala sa magagawa. Kahit magalit. Para yung sarili mo. Siyempre, kaya magkaroon ka ng sariling bahay. Magkaroon ka ng sariling sasakyan. Magkaroon ka ng sariling negosyo. Hindi ka pa nangyari. Magbigay ka kung may okasyon. Pero parang kung wala, wag. Lagi mo ko. Sige, kaya bili lang ako ng Okay. Balik ako. Ako kung bibigay sa nanay. Wala kayong budget sa Re-request si Kuya Lawrence. Alam ko na yung dragon fruit. Bibilan ko siya. Papabango na.
Inip namin na wala. Wala silang baharinda dito sa Quiapo at minana na lang ni Aling Nemi ang botasan na ito sa kanyang nanay na si Lola Esther. At ito nga nakita natin na katuwang na niya ngayon ay ang kanyang anak na si Ate Patty. O diba ang tindi? Third generation na. Guys, kasama natin si Aling Patty. Yan, si Ate Patty. Yan, tatanungin ko lang, ma'am, bakit po kaya madaming bumibili dito sa Dragon Fruit po niya, Ma'am Aileen? Oo nga guys, kasi tignan na naman yan. Natural talaga, walang powder. Talagang 100% dragon fruit ang kanilang ilalagay. Panalo, solid. Thank you, thank you. So yun nga guys, andito tayo ngayon sa may Quiapo, Manila. At dito nga tayo nag-food trip. At ito, meron akong nahanap na isang dinugumog na fruit stand. At talaga namang na-intriga ako kasi yung ganitong tindahan ay nakikita ko lamang sa Thailand. At fortunately, hindi na natin kailangan pumunta ng Thailand para makatayin na ito. Dahil ito, yung fruit stand ni Aling Aileen ay nagbebenta ng masarap na dragon fruit. At yun nga, sobrang patok at tinatangkilik naman talaga ang juice stand ni Aling Nene dahil bukod na sa mura, masarap, healthy at natural pa. Hindi daw kasi sila gumagamit ng kahit anong powder o kahit anong dragon fruit flavoring para mapasarap ang kanilang juice. And yes, nakakatakam naman talaga kasi grabe, may kita mo talaga sa iyong harapan na 100% totoo at fresh dragon fruit yung nilalagay nila. Sa totoo lang, bawat higop ko ay mayroong dragon fruit akong namumuya at nalalasahan. Sobrang galing. At ayun, marami nga din daw bumibili ng kanilang dragon fruit juice dahil mas nakakamura daw yung mga tao dito. For only 25 pesos kasi ay maaari nila itong matikman at kung malaki naman ay 50 pesos ang halaga nito. When it comes to taste, masasabi ko na nasarapan po talaga ako. Very milky dahil sa gatas at very subtle yung sweetness dahil sa dragon fruit. Kung first time nyo nga makakatikim nito, baka manibago kayo dahil medyo exotic ang kanyang lasa. Sobrang kakaiba kasi ng kanyang texture sa mga prutas na madalas natin natitikman. At alam nyo ba na dati daw ay dating mga maharlika lamang sa Vietnam ang nakakakain nito. Sobrang yaman kasi nito sa antioxidants at naniniwala ang mabisa kontra sa diabetes. Kuya Kim yun? Pero yun nga, para sa akin ay na-enjoy ko po talaga yung juice dahil sobrang linis sa kanilang pagkakagawa. Fresh, quality at masarap din. Yun lang, finish na. Alam niyo ba guys, napasugod ako sa Quiapo para dayuhin na tikman itong napapanahon, sikat na sikat at talaga namang pinagkaguluhang dragon fruit juice dito sa Quiapo, Manila. And yes, kailangan nyo nga magmadali dahil alam nyo ba na hanggang ngayong November na lang raw ang season ng prutas na ito. Kaya naman bago pa ako maubusan, katulad ni Corina Sanchez, napadayo na rin ako dito para tikman ang kakaiba, sulit at sobrang healthy na dragon fruit juice. At yun nga guys, andito tayo ngayon sa may Quiapo, Manila at ngayong araw nga hanapin natin yung sikat na nagtitinda ng fruit shake dito sa may Quiapo. Kasi narinig ko na dinarayo daw talaga ang fruit shake stand na ito dahil 100% na prutas ang kanilang ginagawa. Walang powder, no preservatives, lahat natural. So tara, hanapin natin. Ayun nga, bali ko nga pala ang legendary fruit stand ni Aling Nene na matatagpuan lamang sa Hidalgo Street. Nasa na ang Quiapo, Manila. Hindi nyo lang ito kumikita. Kasi mismo na si Korte na lang tayo, korte. Yan lang rin. Salamat kapatid. Next time na lang po Okay, kabalik. sige. Thank you.